Hello mga kantrip, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Happy quarter to 7 na po ng gabi at kakasara lang namin. Sobrang busy, medyo napakainit at nakakapagod ang maghapon. Pero kapag mapagod, mas maganda at mas thankful tayo dyan. So shout out muna kay Ma'am Revelyn Lopez sa Uno Motorcycle Parts and Accessories sa Tanagan, Calatagan, Batangas. At kay Ma'am Catherine Miranda ng Marinduque. Ayan, hello. Shout out po sa inyong lahat. At may share po ako sa inyo ngayon dahil dalawang TMX 125 Alpha kanina ang pinalitan ng stator. Ayan, dito sa shop. Magkasunod pa talaga parehong stator ang pinalitan ng TMX 125 Alpha. So, ang brand na to ay Quantum. Napakarami pong brand ng mga pyesa. Mayroon yan mga MR Flex, may Takasago, may Quantum, may TTGR, may basta't napakarami. Ang price depende rin po sa depende rin sa brand. So bakit ba nagpalit sila ng bakit pinalitan ng stator? Kasi totally wala nang kurente, hindi na umaandar ang kanilang mga motorcycle. So ang i-share ko sa inyo kasi related din ito doon. Shout out sa sa Uno Motorcycle Parts and Accessories sa Calatagan, Batangas na nagtanong paano kung may factory defect or may defective na items napunta sa atin as mga may business or as may shop or as may store. So dito po natin makikita na napaka importante nung relationship natin between our supplier. Ang pagkakaiba lang, halimbawa po ang supplier natin ay sobrang taga-malayo. Halimbawa, sa Manila pa at nasa probinsya kayo, may isang defective na stator. May isang defective na stator. So, pwede sana nila itong papalitan. Pwede natin itong papalitan sa mga sa ating mga supplier kapag napatunayan nating defective. Hindi natin nasira, kundi defective. Paano ba natin makikita na defective ang stator or yung ibang mga bagay-bagay? So, sa stator, malalaman natin dahil sa ating multi-tester. So, pwede po yan, napapalitan po yan ng mga supplier. But the problem is, dapat kilala ka ng supplier mo. Dapat may record ka. Dapat talagang alam ng supplier na ikaw talaga ay customer nila at palagi ka, consistent kang nilang customer. Hindi yung isang beses, dalawang beses tapos may papalitan, malamang baka hindi ka ma-entertain. At ang mahirap pa doon, like halimbawa sa probinsya, paano mo ipapadala, papamasahian mo pa. Pagdating doon sa opisina, baka hindi pa nila ma-entertain. So, ang naman, advantage, halimbawa, malapit lang ang iyong supplier. Around the city lang. So, pwede mo itong papalitan sa kanya. Kasi halimbawa, isa lang, paano mo yun? Ipapadala mo sa Manila. Or ipapakargo mo. Kung ipapakargo, mahal. O ipapadala mo, ipapa-LBC mo, or whatsoever. Baka hindi na nila ma-entertain. Dahil nga sa dami ng mga customers, ito pa ba entertainin nila na para asikasuhin na mapadalhan ka ulit. So, hindi rin naman nila yun mapapadala. Usually kasi kapag galing sa supplier, cargo talaga. Maramihan. Yung talagang ipapa-container van mo yung iyong mga items. Kung hindi man same items yan, assorted, pero maramihan para container, nasa container. Hindi mo man mapuno ang container van, but ibig sabihin, isasabay doon sa mga container van sa kanilang cargo, papunta doon sa inyong probinsya. So, advantage kapag may supplier kang within the city lang na pwede mo siyang mapapalitan. Napapalitan po ito kahit na pong item. Basta ikaw po ay loyal na customer ng inyong mga supplier kung kilala kayo. Kasi kung hindi naman, paano nyo mapapatunayan sa akin sa tutulang kahit na yung ilaw, sabihin ko lang na ganito, durog ang mga yung mga wire sa loob, as in lahat sila defective. Ayan, idadalhin ko lang doon, talagang pinapalitan nila. Kasi kilala ka na at you build a relationship doon sa iyong supplier. So, isi-share ko sa inyo para din doon sa mga buyer, kapag ganito pong mga items, halimbawa mga pyesa, I suggest po sa inyo na bumili kayo sa shop doon sa inyong lugar. Bakit? Marami na yan dito na experience ko nagko-complain. Yung pinakahuli, kanina nga, ayun, nag-umorder ng foot brake pedal online. Ayun, sa Shopee. O pagdating dinala dito, ipapakabit. So, hindi lang naman yung ipapakabit niya. Pagdating dito, marami naman siyang pinagawa.
problema, iba yung pinadala, iba yung pang 110 ang pinadala, ibang pedal. So wala kang assurance kasi sa online pagdating sa pyesa. Kasi nga hindi mo siya personal na nakita, hindi mo siya maisusukat, hindi mo matansya. Picture lang, walang kasiguraduhan doon. Kahit na nga minsan tumingin ka sa mga reviews, kasi hindi ko lang maintindihan talaga kasi kahit minsan tumingin ka sa mga reviews, okay naman, pero meron talagang sumasablay. Siguro, tingin ko, pag naubusan siguro sila ng stock para lang hindi sila magka-record na hindi na ship yung in-order sa kanila sa mga online shop, ay pinapadalhan nila ng kahit na iba, kahit na mali, kahit na ibang item yung kanilang naipapadala. Kalimitan po nangyayari yun doon sa mga wala talagang physical shop. Meaning na physical shop, yung ganito, yung may shop talaga, yung nakiki-online shop lang talaga, tapos nang-grab lang ng mga pictures galing din doon sa mga legit na may mga physical shop at na gumawa ng online shop. Gets nyo po ba? Yun yung kalimitan na sila yung mga nagkakamali. Kasi binibili lang din nila, hindi sila familiar talaga doon sa mismong item, like kagaya ng may physical store kayo na mga shop bumili. Kasi legit na nakikita nila at alam nila in the first hand yung information at yung item na binibili natin. So, ang nito, kagaya niyan, mga CDI, di ba? Iba yung naipapadala, mga starter relay. Kasi hindi natin minsan nababasihan talaga sa picture. Minsan nga iba yung sa picture pa yung pinapadala, di ba? So, kagaya halimbawa nito, ang disadvantage na yung mga ganitong pyesa, medyo may kamahalan siya, di ba? What if yung mas mahal pa talaga yung binili mo? Tapos mali ang pinadala sa'yo, paano yun? So, hindi mo na siya sabi natin, nagpaparefund o ipapadala mo, i-return mo. Kailan mo aasahan na ibabalik sa'yo, padadalhan ka or i-refund ka? Kailan maghihintay ang motor mo na maayos para maging okay na siya? Minsan nga, di ba, yung iba hindi mo na makontak after mong hindi na nagre-reply, after mong mabayaran, after mong makuha ang kanilang mga item. So doon sa tanong na paano yung mga may factory defect, paano kung sira, napapalitan po yun ng supplier. Papalitan nyo po sa inyong mga supplier, pero hindi po doon sa mga supplier na 1 beses, 2 beses lang kayo bumili. Doon po sa mga supplier na talagang supplier po ninyo, yung may relationship na kayo ng inyong supplier as a supplier-customer relationship. So, ayan. Para naman doon sa mga nasa retail, ayan, mas maganda po na tayo ay mayroong tester. So, ito dito sa amin, kahit na dito ikakabit or dadalhin, kapag dadalhin, hindi dito ipapagawa, much better talaga na ititest po natin yung mga ganito stator. Bakit? Kasi, baka hindi gumana. At the same time, madidetect natin maaga pa na defective, hindi rin naiiwasan kasi na may factory defect yung mga items. So, mapapalitan natin sa ating mga supplier. So, ito po yung stator ng TMX 125 Alpha. Pag may stator, palagi dapat tayong may kapartner na multi-tester. Ito yung kapares niya. So, multi-tester, ito yung ating stator, 2, 4, 6, 8 coils. So, 8 coils, tawag, lalo doon sa mga baguhan. Ito yung tinatawag nating primary coil. Yan yung may balot, yung may kakaibang coil. Yan. At 3 butas. 3 butas. Kapag hindi po 3 butas, hindi po yan kakasya. Hindi po siya pwede, ibig sabihin. At dapat po ay ganito yung itsura niya kapag binili ninyo or kapag tumingin kayo online. And then consider, kasi halimbawa dito sa halimbawa sa online lang, lalo yung walang physical store, yung mga picture nila, halimbawa ito lang nakikita, tinatago ito, hindi mo malalaman yung kulay ng wires eh. So 5 wires ang ating pang TMX 125 Alpha. Ito yung blue, yellow, pink, at saka green at itong blue. So, ang importante dito na ma-check natin, kaya po kayo ay bumili kayo sa mga may physical store sa inyong lugar kapag ganito na, kasi ma-check ng shop bago kayo umalis na talagang maganda ang estado, ang katayuan ng stator na inyong binibili. Diba? Tara, i-test natin. Pakita ko sa inyo. Okay, ayan. So, ito yung ating tester.
iset natin siya dito sa 2,000. Sa mga shop po na wala pang ganito, bili po kayo. Napaka-helpful po nito. Battery, sa sa mga stator, ganyan. Mas po siya, mas mabilis at hindi tayo manghuhula. So, ang importante pong itinitest talaga sa stator. Ito po ang tinatawag na non-battery operated kasi mayroon siyang primary coil. Kapag puro ganito, battery operated po yan like yung mga XRM125. So, importante pong itest natin dito is ang reading po nito at ang reading po ng ating primary coil. So, ang kulay po nito is blue and green. Itutusok lang natin dito. Yan, itim sa blue. Yan, and then ang green dito sa pula. Ayan. Yan po yung reading, 151. Nakita nyo po ba? Putin ko para makita po ninyo. Ayan. Ayan siya. From this open line, so kapag i-read na yan, resistance niya is 151. So, yung ating pulsar, dapat po 100 pataas po ang reading nito ha. 100 pataas. So, kapag 100 lang siya, okay naman siya, kaya lang medyo mahina na yun. So, dapat nasa 100 pataas siya. Ngayon, ang ating i-test na second, kapag non-battery operated siya, ay itong ating primary coil. Yan, yung may balot na yan. So, lagay lang natin dito sa black. Yan. At tapos, dito sa ating ground sa body. Yan. 321 ang reading. Kita nyo po ba? Yan, 321. Ayan, from open line, tapos, yan, lagay lang natin yan, 321. So, ibig sabihin, maganda ang kurente nitong ating stator, 321. Ayan, kasi dito po sa amin, dito, ang reading po na inaano namin is dapat 300 pataas ang reading po, ang resistance nitong ating primary coil para talagang malakas siya. 300 pataas. Pag 300 below na, mahina na yan. 301, 2 yan, baka papalya-palya na yan siya. So, yun lang. Ano ang advantage kapag, halimbawa, yung sa mga physical shop kayo bumibili instead of online shop kapag kayo ay nasa malayo. Ito, kapag halimbawa, ganyan, bago i-release sa inyo, matitest, talagang makikita na may kuryente. Paano kung sa online shop, 'di ba? Ano 'yun, ipapabalik mo, hindi naman pwedeng titestingin mo muna at ibabalik mo, 'di ba? Pwede 'yon kapag ipapadala mo na naman siya ulit. Tapos maghihintay ka ng matagal. So, yun yung advice ko po doon sa mga nasa retail ba, yung mga nasa end users. End users po yung bibili na sila para gagamitin nila. Sa atin naman na mga mga wholesalers kumbaga from our suppliers, ayan. Kapag kapag mayroon kayong ganito, at least mapapakita nyo na talaga, halimbawa, walang kuryente yung stator, pwede nyo mapapalitan. Paano kung may dalawa, diba? Dalawa, tatlong factory defect, o diba napakasayang nun, may puhunan yun, hindi na maibabalik. Kaya dapat nagbibuild din tayo ng relationship sa ating mga supplier para pag may mga ganitong concerns, ay magkaroon po tayo ng pagkakataon na mapapalitan po. Halimbawa po, kagaya nun, yung sa sprocket, 'di ba? Sa brake shoe, sobrang dami. Para nasa 40 plus siya. Yan. Kung halimbawa mga defective or mahinang klase, pwede mong papalitan siya ng ibang brand na sa tingin mo na malakas or na mga good quality na brand kapag ikaw ay consistent at loyal sa iyong mga sa iyong supplier. Okay, so sana ay nasagot ko po ang iyong katanungan. Ono Motorcycle Parts and Accessories ng Tanagan, Calatagan, Batangas. Thank you so much. Sana may natuto sa mga baguhan pa lang at papasok pa lang sa mga ganitong klaseng pagtitinda or pagbibenta or negosyo. Bye!